ikaw ay hari ng isang kaharian, lalabas ka bang mag-isa? Yung mga pinaghaharian mo, papayag ba na ikaw lang mag-isa, maglalakbay kang malayo? Wala namang three kings sa Biblia eh. Wala nun. Basahin natin yung dumalaw kay Jesus kung three kings. Sa Mateo 2:1, patuloy. Pakinggan mo nakasulat. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, "Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin." Ang sabi ng banal na kasulatan, nang ipanganak daw ang Panginoong Jesus, merong dumating mula sa silanganan mga pantas na lalaki. Wise men. Wise men. May nakalagay bang three? Walang salitang three. Wise men. Wala nakalagay na three kings. Wala nakalagay three wise men. Ang nakalagay lang, wise men. Meaning, plural yan. Pwede yung 4, pwede yung 2, pwede yung 3, pwede yung 5. Alam mo naman ang mga form ng noun, ano? Man, singular. Men, plural. Woman, singular. Women, plural. Ang nakalagay, wise men. Ibig sabihin, plural. Ngayon, may nakalagay ba sila ay kings? Kung ikaw ay hari ng isang kaharian, lalabas ka bang mag-isa? Yung mga pinaghaharian mo, papayag ba na ikaw lang mag-isa, maglalakbay kang malayo? Ngayon, kung tatlo kayong hari, lalabas ba kayo? Tatlo lang kayo? Tatawid kayo ng mga bundok, mga disyerto? Lalakbay ba kayo ng tatatlo lang kayo? Pare-pareho kayong hari? Kung tatlo kayong hari, kung may kasama kang mga alipin o mga subjects mo o mga gwardya mo, pagsasambahin mo ba si Jesus, hindi mo sila isasamang sumamba rin? Yung dinidipik ng Belen, ang makikita mo lang tatlong hari at saka si Jose, saka si Maria, saka si Jesus. Mali yun. Unang-una, wala sa Biblia yung salitang tatlong hari. Pero pinaniwala kayo na tatlo yung hari, tapos nilagyan pa ng pangalan. Lumabas yan noon lang 6th century, yung Gaspar, Melchor at Baltasar. Kaya alam mo kapatid, yung Christmas, sabi nyo si Kristo pinanganak 25 ng Disyembre, kaya Christmas yon. Pero hindi totoong si Kristo pinanganak ng December, kasi nung ipanganak si Kristo, hindi naman malamig. Hindi malamig noon, walang yelo noon. Alam mo, pag December may yelo malamig Lalo na dun sa Bethlehem, nagyeyelo ron pagka December. Nung ipanganak si Kristo, ano ba ang sabi ng Biblia? Pakinggan mo ha? Sa Lucas 2:7. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasamsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon." So, nung ipanganak ang Kristong Panginoon, merong mga pastor nasa parang, sa bukid, at pinagpupuyatan na bantayan yung kanilang kawan, yung mga tupa. Pagka ba nakalatag ang yelo, makakakain ba ng damo yung tupa? Pagka ba malamig, puro yelo, ikaw ang pastor, ilalabas mo ba yung mga tupa mo? Malalamig ka kayo, sisipunin kayo lahat, di ba? Ano ibig ko sabihin? Hindi posible, it is not possible
na si Kristo'y pinanganak ng Disyembre. Kasi winter ang Disyembre sa Bethlehem. So, hindi siya pinanganak ng December. Basahin natin ang Catholic Encyclopedia Volume 2, page 607. Ang sabi po rito, Christmas o Pasko. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany, and January 6, during the first 3 centuries of Christian era history. In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the Sun God and had been called Birthday of the Unconquered Sun. Kita nyo? Yan pala'y piyestang pagano yung December 25 eh. Pinagdiriwang nila dyan yung kanilang Diyos-Diyosang araw, yung pagsamba nila sa araw ng pagan Rome. So hindi yan ang talagang kapanganakan ni Kristo. Inaamin ng Catholic Encyclopedia na sa Bible, it is unknown, walang nakalagay na petsa. Sila lang ang naglagay. Noong 330, inassign nila ang December 25 for the celebration of Christmas, which is not biblical, so it is not true.